Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Tinambakan ng Los Angeles Lakers ang Dallas Mavericks sa score ng 127-110. 29 points on 5 of 7 shooting sa 3 points si D'Angelo Russell. 28 points, 12 rebounds, and 9 assists si Anthony Davis on 70% shooting sa field. 25 points, 8 rebounds, 8 assists si LeBron James. At 14.7 assists din si Austin Reeves. Nagtala din ng 33 points, 13 rebounds, 10 assists si Luka Doncic, habang nag-iinit naman na Kyrie Irving ay nalimit lamang sa 12 points on 4 of 16 shooting sa field. Dahil nga sa mga panalo ng Lakers kontra sa malalakas na teams ay nagdadalawang isip na ang kanilang front office kung gagawa pa ba sila ng trade sa trade deadline. Dahil enough na nga ang talent nila, pinapakita din nila na kaya nilang manalo na magkakasunod na games ng in-season tournament. Kailangan lang nga nila manatiling motivated and at the same time mahanap ang tamang kombinasyon ng mga players. Sa palagay nyo ba ay dapat na gumawa ng trade ng Lakers? Tinambakan din ng Boston Celtics ang San Antonio Spurs sa score ng 117-98. Nanguna dyan ng 24 points, 5 rebounds si Jason Tatum, 22 points si Jrue Holiday, at 21.7 rebounds and 5 assists din kay Jaylen Brown. Sa Spurs naman ay 27 points, 5 rebounds si Victor Wembanyama. Tinapos naman ni DeJounte Murray ang Orlando Magic sa isang mid-range buzzer beater sa score na 106-104. 26 points, 5 rebounds, 5 assists si DeJounte Murray at 18 points, 12 assists si Trae Young. Sa Magic naman ay 26 points si Paolo Banchero, ngunit 8 of 25 lamang ito sa field. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Luka Doncic. Kahapon nga ay trending nang sabihin ni Shaquille O'Neal na mas pipiliin na niya si Shai Gilgeous-Alexander kaysa kay Luka. Isang bagay na sinasabi na madami bilang malaking disrespect sa Slovenian star. Well, mukhang wala kang nagbago. Patuloy pa rin na dinidiscredit ng American media si Luka Doncic. Noon nga ay kinukumpara siya kay Trae Young. Pinakita niya nga na levels above siya dito. Sumunod naman ay si Jason Tatum. Again, pinakita ni Doncic na siya ay isang all-around talent. Sumunod naman ay si Devin Booker at pinakita nga sa atin ni Luka Doncic na wala ito sa level niya nang lampasuhin niya ito sa playoffs at talagang i-dominate. At ngayon naman ay si Shai Gilgeous-Alexander ang kinukumpara nila kay Luka. At maiintindihan ko nga kung makikita ito bilang disrespect ng iba dahil tila ba nakalimutan na ng mga taong ginawa ni Doncic ang kanyang mga record kung paano niya pinahirapan ang Clippers super team noon ng halos mag-isa lang. At si Trae Young, Jason Tatum, Devin Booker at Shai Gilgeous-Alexander, ipagsama-sama pa nga ito ay mas madami pa ang first team All-NBA selection ni Doncic sa kanilang lahat at mas bata din nga si Luka sa kanila. No question na napakaganda ng pinapakita ni SGA ngayon at isa itong MVP candidate. Ngunit ito nga ay isang kaso na naman ng tinatawag natin na recency bias. Porket ito nga ang recent, nakakalimutan na yung mga nagawa ni Luka noon at ginagawa niya pa ngayon na medyo nasanay na tayo kaya hindi na ito naiisip ng iba bilang espesyal. Ngunit historic numbers pa din nga ang pinapakita niya. And again, napakabata pa nga nito. Ano ba ang masasabi nyo sa Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander debate?